Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatlong hinihinalang drug suspects kabilang ang isang bagong tinukoy na drug group leader ang patay habang hinihinalang shabu at mga barilang nasamsam sa law enforcement operation sa barangay Honob-Honob, Escalante City, Negros Occidental noong April 15, Miyerkules. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR ang pangunahing target na si alias Joseph na may 3 warrants of arrest kasama sina alias Piolo at alias Roy na napatay matapos umanong manlaban sa mga operatiba. Nasamsam sa operasyon ng 13 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 88,400 pesos, 10,000 pesos na pinaniniwala ang drug proceeds, isang M16A1 rifle, 2 caliber .45 pistol, mga magazine at bala. Patuloy na iniimbestigahan ng PDEA ang posibleng network ng pinaslang na drug group leader. 2 nasawi at 1 sugatan matapos tambangan at pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay Sambulawan, Kadayangan Special Geographic Area o SGA BARM nitong linggo ng hapon, Abril 19. Kinilala ang mga nasawi na sina Ambi Tukuran at Ali Habib Lumilis habang sugatan naman si Edmund Aliso na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Ayon sa pulisya, sakay ng motorsiklo ang mga biktima ng harangin at pagbabarilin ng 2 lalaking nakabonet na agad tumakas matapos ang insidente. Narecover sa lugar ang mga basyo ng bala mula sa M16 at kalibre 45. Tinitingnan ng mga otoridad ang rido o alitang pamilya bilang posibleng motibo habang nagpapatuloy ang investigasyon at hot pursuit operation laban sa mga sospek. Nananatili sa kustodiya ng Czech authorities ang puganteng si dating Ako Bicol Representative Zaldi Co ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang video message, inihayag ng presidente na inatasan nito ang Department of Justice o DOJ at Department of Foreign Affairs o DFA na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic. Magpapadala rin ng high-level coordination team ang gobyerno ng Pilipinas sa naturang bansa upang plansyahin ang pagpapauwi kay Ko. Sinabi rin ni Marcos na nangangailangan ng sapat na panahon ang pagproseso sa pagpapabalik kay Ko sa bansa nang naaayon sa mga legal na hakbang. Samantala, ikinatuwa ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pagkakahuli kay Ko na aniya ay patunay sa pagsisikap ng gobyerno para mapanagot ang lahat ng sangkot sa korupsyon sa flood control. Noong nakaraang linggo nang inanunsyo ng Pangulo ang pagkakaaresto ng Czech authorities kay Ko matapos umanong pumasok sa bansa nang walang kaukulang dokumento. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.